First time ko lang pala magluto ng laing aring kengkeng na may halong larangan ng sining. So ano pa bang aasahan nyo sa vlog na to bukod sa wala akong salawal habang nagluluto? Ano? Tapusin mo na lang hanggang dulo. So dahil nga sa may nagbigay ng larangan ng agham at teknolohiya sa tita ko pero di niya alam iluto. Ayun, chinat niya ako na kunin ko daw dito sa bahay nila para iluto. Sabi niya gataan ko lang daw pero parang masyado namang plain pagka ganun. Mas masarap kasi ito kung may halong laing kako. Kaya dali-dali akong nagpunta dito sa may bukire ng mga Argente sa likod ng bahay nila para maghanap ng Gabi de la Merced. Kasi pagkakaalam ko may mga pananim sila dito noon. Kaso nagulat man ako naging imbaka na pala dito ng dayami tsaka pagura ng baka man, oh. Pero may mga nakita pa naman akong mga maliliit na gabi na natubo. Ayan, oh. Dito kasi yung mga taniman nila ng gabi dati. So, ayun, tinortor ko na lang kung ilan man ang makuha natin dyan. Kasi yung dahon at tangkay lang naman kailangan ko. Medyo marami-rami na rin itong na-harvest ko na mga gabi or loko. Hanggang sa may nakitang mga pananim ng loko, yung tita ko, dito sa may di kalayuan. Sa may diretso lang nung bukid. So, ayun, kumuha na lang kami nang hindi nagpapaalam. Bakit ba? Charot. O, syempre pinaalam namin yan. So ayun, buti na lang at binigyan kami. Tapos pinahiram pa nga kami ng kutsilyo. Bali, kumuha lang naman ako dyan ng malalaking dahon na nasa 8 or 7 piraso siguro. Thank you so much po Ate Aides sa binigay ninyong dahon ng Gabi de la Merced. Ngayon, uwi na tayo kasi parang tinatahulan na ako ng aso. At syempre, dinaanan ko muna itong mga larangan sa bahay ng tita ko para din ako bumalik pa. Sa bahay namin kasi ako magluluto nito. Kasi andun yung mga aromatic expressions ko. Pagdating ko dito sa bahay, ay agad-agad ko munang ibinilad dito sa may lilim itong mga nakuha kong dahon ng gabi para hindi malanta. Kaya ayun, sa lilim ko na lang ibinilad. Habang nagpo-prepare pa lang ako ng mga gagamitin natin sa pagluluto. Tulad nitong foldable na lamisita at ang ating botanigas stove. Kasi dito tayo magluluto ulit sa may looban dito sa labas. Ngayon ay huhugasan ko naman na itong mga larangan. Ano palang tawag nyo dito sa lugar ninyo? Kasi dito sa amin larangan talaga. Di ko lang sure kung anong larangan, kung sa pag-arte ba, agham at teknolohiya, o di kaya sa sining. Bahala na. Para din itong alirog, kaso mahahaba nga lang yung buntot. Ayan, o, pahaba man siya. Tapos ang hirap man putulin. Sobrang tigas, parang semento ba? Sabi kasi nila, bago iluto, kailangan daw tabtaban yung sa may puwetan. Ginunting ko nung umpisa, kaso parang mas mauna pa yatang masira yung gunting. Kaya ang ginawa ko, pinitpit ko na lang, gamit pa rin yung gunting, pero mas napadali yung trabaho ko sa ginawa ko dito kaysa nung ginugupit ko. So okay na yan, natanggalan ko na lahat ng buntot, tapos hinugasan ko na rin ng maigi para maalis yung mga nabasag-basag na buntot at mas malinisan syempre. At dahil nga sa dito ulit tayo sa may loob magluluto, syempre pumasok muna ako sa labas para kunin yung mga sangkap na gagamitin ko hanggang sa inilabas ko na dito sa loob. Ngayon, kinuha ko naman na yung mga binilad kong dahon ng gabi kasi nalanta na, parang hindi natuloy ito mukhang fresh. Hindi, binibilad daw talaga yan para hindi makati kapag hiniwa na. Pero bago hiwain, syempre, huhugasan muna natin ito lahat. Inigor-igor ko lang yan ng maigi, lalo na yung mga maliliit kasi binunot ko yung kasama mga lupa-lupa tsaka tain ng baka. Galing kasi yan doon sa pastula ng baka. After ko mahugasan ng 128 times, ayan na po. Dinala ko na dito sa may lamisita dahil sisimulan na natin ang paghihiwa. Teka lang, marami pa palang kulang dito. Mangkok, kawali, at kuha na rin pala ako ng tanglad dito sa harapan ng bahay namin. Kasi may 3 stock pa naman yung tanim dito, kuha akong isa. So, 2 na lang yan. Ayaw man kasi dumami, ba't kaya ganun? At ayan na po lahat ng ating mga sangkap at aromatic expressions. Nahugasan ko na yan lahat, kaya ngayon maghihiwa na tayo. Habang ako'y medyo nadidistract kasi feeling ko parang sinisilipan nyo ako. Ano? Sinisi yung manonood. Ano ba yan kayo? Huwag nyo nga akong titigan. Huwag nga kayong tumingin dyan. Hindi man tuloy ako makapag-concentrate sa paghiwa. Baka mahiwa ko man yung kamay ko nito. Ano ba? Hindi ako si Ivana. Ano ba kayo? Ayan, ako conscious na tuloy ako. Huwag nyo kasi akong tinititigan. Nakakainis naman ang mga ito. Oo. Ibuhol ko na nga lang saglit itong tanglad tapos iibahin ko na tong anggulo ng camera. Ayan, okay na. Ba't man kasi ang iksi nitong nasuot kong short? Kaya nga pala tinawag na short, kasi maiksi. At dahil nga sa first time ko magluto ng laing, hindi man ako aware na binabalatan pa pala yung mga tangkay na parang sa malunggay, ganon. Kaso patapos ko nang hiwain nung sinabihan ako ng nanay ko. So bahala na kung magkanda kati-kati tayo dito, pag naluto na.
Yan daw kasi yung makati yung balat ng tangkay, lalo na kapag kulay violet. Pero kapag color green naman daw, hindi naman masyadong makati. Pagkatapos ng 6 na oras, ayan, natapos ko na rin po hiwain ang lahat ng mga kailangang hiwain. Ako na lang yung wala pang hiwa. Ngayon ay pumasok na naman ako sa loob para ilabas itong mga iba ko pang kailangang sangkap. Ang dami ko pa palang nakakalimutang ilabas. Ito yung hassle kapag sa labas ka magluto kasi labas-pasok ka talaga sa bahay nyo para kumuha ng mga kailangan mong sangkap. Ngayon ay magigisa na po tayo sa sarili nating mantika. Bawang, sibuyas, luya, sabay-sabay na. Ayoko nang magsalita. Nung bumangon na ang ating mga aromatics, inilaglag ko naman na ang larangan ng sining, agham at teknolohiya. Kasabay na rin ang tanglad na imbotnol. Ayoko nang magsalita. Habang ginigisa, tinimplahan ko na ng asin, pa-girl na hindi pa menta. Kasi pa-girl yung aurahan ko ngayon, B. Tingnan nyo nga yung legs ko, oh. Parang sa manika na nadaga na ng 4x4. Nilagyan ko na rin yan ng betchin tsaka gata salvaje. 2 pack yung nilagay ko. Wala tayong pangalawang piga, kaya inanlawan ko na lang yung pakete. Kasi tutubigan ko rin naman talaga ito para pagpakuluan ng gabi na ilalagay natin mamaya. Ayoko nang magsalita. Kuha lang ako ng pantake para bumilis yung pagkulo nito bago natin ilaglag yung mga gabi. Yun lang, ayoko nang magsalita. Kinabukasan. At ayan, sa wakas ay kumukulo na po, kaya ilalaglag na natin ang mga dahon ng gabi na makati. Alam nyo guys, nangati talaga yung kamay ko dito. After ko hiwain yan, tapos nung hinawak-hawakan ko na. Di naman sobrang kati ha, tolerable naman. Kaya dito, medyo kinabahan na ako sa magiging kalalabasan nitong laing ko. Hindi pala daw tinatakpan ng laing habang niluluto para tuluyang mag-evaporate yung calcium oxalate na nagkokos ng kati. Buti na lang at hindi magkasya dito sa ating maliit na wok. Kaya ayon, inilipat ko na lang dito sa kauuring na kawali na medyo malaki-laki para maging maginhawa naman yung pagluluto natin kahit papano. Buti dito wala akong nahanap na malaki-laking pantakip. Kaya ayon, hindi ko na lang tinakpan habang pinapakuluan ito. Blessing in disguise na rin siguro yung nangyari. Tama ba? Kasi hindi pala talaga ito tinatakpan. Nalaman ko na lang nung naluto na tapos sinabihan ako ng kapatid ko. Ay, may niluluto pala ako, be. Medyo natulala na ako nun. Nawalan ako sa ulirat man. Wala naman na kasi akong ibang gagawin pa dito, kundi antayin na hanggang sa maluto. Nung ganyan na yung itsura, hindi pa yan masyadong luto ha, pero tinikman ko na ito sa kauna-unahang pagkakataon. Para lang matansya yung lasa ba, kung kailangan ko palagyan ng asin, patis, ganon. Alam nyo dito, medyo kumati yung lalamunan ko talaga, kaya kinabahan man ako. Tinimplahan ko pa pala yan ng patis, tsaka konting sugar. And then may nahalungkat pa pala akong dilis galing Mariveles, kaya inilagay ko na rin. Nung malapit na itong maluto, nagmamanti-mantika na yung gata, inilagay ko naman na ang siling panigang para sa iyong bagang. Pagkatapos ay tinikman ko ulit. Actually guys, paulit-ulit ko talaga itong tinikman, hindi lang 5 beses. Kasi chinecheck ko talaga kung makatiba o hindi. Pero dun sa pangalawang tikim ko onwards, hindi naman na ako kinati. Kasi ang pinanghawakan ko talaga dito ay yung lutuin daw dapat ng maigi yung gabi para tuluyang mawala yung calcium oxalate na chemical nito. Hindi daw kasi totoo yung wag mong haluin para hindi makati, ganon. Kailangan lang talaga ilutong-luto hanggang sa mamatay yung calcium oxalate, regardless kung anong preparation yung gawin mo. Pinakulaan ko pala ito for more than 1 hour. Okay na sa akin yung lasa, nakulangan lang ako sa anghang kaso wala akong mahanap na labuyo. Buti na lang may siling demonyo kami kaso hindi pa hinog yung mga bunga, pero carry na yan. Maanghang na rin naman yan, diba? Tinikman ko ulit sa huling pagkakataon at okay na to. Ayan na po ang ating laing with larangan ng sining, agham at teknolohiya. Ganito yung gusto kong laing, B, yung nagmamanti-mantika yung gata. Ito yung laing na hindi basta-basta mapapanis kahit hindi mo ilagay sa ref. Ngayon, nag-aklo na ako dahil kakain na tayo. Alam nyo, ito yung isa sa mga luto ko na masasabi kong tsamba lang. Di ko kasi expect na ganito kasarap yung kalalabasan. Biglaan pa nga lang to, di ko napaghandaan. Unlike ng ibang mga luto ko na nanood-nood pa ako, gano'n, naglista-lista ng sangkap, pero ang kinalabasan, mali-mali naman.
Ba't kaya ganun, no? Kung ano pa yung nag-effort tayo ng bongga, yun pa yung may mga mali. Pero ito naman na hindi ko pinaghandaan masyado, naging okay naman yung kinalabasan. Basta ang tanging pinanghawakan ko lang talaga dito, lutuing maigi yung laing para hindi makati. Tapos pagdating din sa paggagata kasi, marami naman akong friends na Bicolano. Tapos yun yung turo nila lagi sa akin na kapag naggata ka, dapat lutuin mong mabuti, yung nagmamanti-mantika na ba. Kumbaga sa Pangasinan, palaraken mo kwanda. Para hindi mabilis masira yung ginataan mo at maging mas malasa. Medyo nahirapan nga lang akong sipsipin yung larangan, ha? Kailangan mo ng matinding force talaga sa pagsipsip bago mo makuha yung laman sa loob. So yun lamang po, nakachamba na naman tayo ng isang putahe, ano? Naglagay lang ako sa 2 baunan kasi bibigyan ko syempre yung tita ko tsaka yung hiningian natin ng gabi. Maraming salamat sa panonood. Please follow for more. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Nabitin ako sa kanin, ang dami ko pang ulam.